Hello mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Ate Marie, Aling Marie, Nanay Marie, at ang inyong palaging kakampi. Okay. Hello, may kasama akong bata dito. Nakita niyo po ang paligid ko, no? Ang ganda-ganda. Wala po ako magawa sa bahay, kaya nag-ikot-ikot po ako sa kapitbahay, dito sa may mga tanim sa bukid. Ayan, no? Maganda po dito. So, basahin ko lang po itong sinabi ni Mr. President na hindi ako magre-resign. Ang sabi niya, no? Ito po. Manila, Philippines, sinupla ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan ng kanyang mga kritiko na magbitiw siya sa pwesto matapos na ipag-utos ang resignations ng kanyang cabinet members. Tanong ng Pangulo, bakit niya gagawin ang pagbibitiw at wala rin sa ugali niya na tinatakbuhan ang problema? I will resign? Bakit ko gagawin yun? Wala sa ugali ko ang tinatakbuhan ng problema, sabi niya. At anya ang magandang idudulot ng kanyang pagbibitiw. Yan ang sabi ni Ferdinand Marcos Jr., ating presidente. Paliwanag ni Pangulong Marcos, layunin ng panawagang courtesy resign na recalibrate ang administrasyon matapos ang midterm election. Ayon sa Pangulo, hindi optics ang courtesy resignation, lalo pa at masusing binubusisi ang performance ng bawat miyembro ng gabinete. Matatandaan na inihayag ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez na dapat si Marcos ang magbitiw sa pwesto dahil mismong siya ang problema. Ayan, yan po ang sabi ni Vic Rodriguez. Alam nyo po mga kapatid, itong si Vic Rodriguez, hanggang ngayon di niya inaamin kung ano ang naging problema, bakit siya binitiwan ni President Bongbong Marcos, no? Dito kay Rodriguez, meron itong lihim na galit or mayroon tong katarantaduhan na ayaw mabisto, no? Kung kaya pinipilit niya na si Marcos ay mag-resign. Pailalim ang padali ni Rodriguez, no? Talagang ito kung naging senador to, sigurado kakawawain ito ang administrasyon ni Marcos talaga, no? Kasi buti na lang naunahan siya, tinanggal agad siya ni Marcos. Sa dahilang hindi niya aminin, hindi rin naman sasabihin ni BBM kung bakit niya tinanggal itong si Rodriguez. Kitang-kita naman natin na medyo may pagkabalasubas ang pagmumukha nito, no? Isipin mo, nung binitiwan ni Marcos, kumapit kay Duterte. O, di ba? Paano kaya yan kung bitiwan naman siya ni Duterte? Kanino naman siya kaya kakapit, no? Tapos sisigaw niya, mag-resign na yung isa, no? At eto na, nagpalit na po ang presidente ng pinalitan na si Guevara, di ba? Ano ang napala ni Guevara sa pagiging sip-sip niya kay Duterte? Wala, di ba? nauwi ang kanyang ang kanyang pagiging eto na, no? Ayan. So, ito nga po, no? Ito na ang bagong Solicitor General Attorney Berberabe. Ang ganda-ganda naman niya talaga. Ayan, no, tingnan nyo. Sana naman sa pagpiling ito ni BBM, Presidente Marcos, sa bagong Solgen, no? Solicitor General na si Attorney Berberabe. Nawa naman ay maging maayos na ang lahat. Kasi tingnan nyo, naging maganda na rin ang takbo ng ating batas. Kasi si Teves, nadampot na, no? Sino nga ba ang susunod kay Teves kaya? At yan na, no? Itong si Roque, hindi na nagpipreno ng mga pinagsasabi. Si Roque, matindi na yung pagiging baklitay. Matindi na yung pambubuli niya kay Marcos. Kasi talagang na siya, dinadaman niya na, ginuguna-gunan niya na, no? Ang pagbanat kay Marcos. Kasi alam niya, sigurado na, dadamputin na siya.
ng Interpol para iuwi din sa Pilipinas gaya ng ginawa kay Teves. So si Teves ngayon iuwi na, ide-deport na sa Pilipinas. Maganda yan. Alam nyo kung bakit? Pagpapatunay na may pagbabago sa bansa, lalo na sa ating batas. Tama lang yan. Alam nyo mga kapatid, maganda yung nangyayari ngayon sa ating batas eh. Lahat ng kriminal, lahat ng tumatakas sa kanilang katarantaduhan, nahuhuli na, no? Maganda yan. Isunod na si Roque. Pagkatapos, isa pa ito, si Bato at saka si Bongo na gustong-gustong pauwiin muna si Duterte bago raw makipag-reconciliate kay Marcos. Anong klaseng mga tao to, no? Talagang hindi sila natatauhan. Wala talaga. Ang kasikatan ni Duterte ay dahil sa pagiging berdugo, dahil sa pagiging maangas, mayabang, no? Dahil kasi nasa kanila na ang lahat. At kaya yan nanalo doon sa Davao, lahat ng kaapu-apuhan niya na paupo na rin sa kanila doong local government, no? Duterte na may hawak talaga ng Davao. Kasi nandoon ang lahat ng kanilang katarantaduhan, lahat ng kanilang kasamaan nandoon, pati na yung mga kontrabando nila nandoon, ang sindikato nandoon, mga terorista nandoon. Di ba sila yung mga nataguri ang makakaliwa? Tapos galit na galit sila sa mga taong matatapang at makakaliwa raw, lalo na sa mga aktivista. Kaya pinilit ng mga Duterte na ang Davao, di ba gusto na rin niya mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Kasi gusto na nila hawakan ang Mindanao. Kaya kayong mga taga Mindanao, huwag kayong papayag ha. Huwag niyong papayagan na hawakan kayo sa liig ng mga Duterte. Dahil kaawa-awa kayo. Hindi na kayo makakapanlaban kung sakaling may maapi sa inyong pamilya. Maraming salamat mga kapatid. Yan lang muna po at mamaya po ulit. Pasensya na po kayo, kagabi po ay medyo sumobra po ang aking trabaho kaya po hindi ako nakapag-live. Pilitin ko po mamaya dahil wala naman pong pasok bukas, no? Maraming salamat po. Thank you, magandang hapon po sa inyong lahat.